Muli ay bumabati po ako sa inyo sa lahat ng panig ng mundo na magandang araw at nawa ay abutan kayo ng aking video na ito na sa mabuti kayong kalagayan, lalong higit ang mga OFW. Nawa ay doblehin pa po natin ang ating ingat at doblehin po natin ang ating pong pagpapasalamat dahil patuloy po tayong ginagabayan ng ating Panginoon Diyos. Kaya ngayong araw na ito ay napaka-espesyal ang ating topic na ito ay may kaugnayan sa pagkakaloob o giving, pagbibigay. Malawak na usapin ang pagbibigay at sa mga sandaling ito ay kaunting pahapyaw lamang po ang ating pong ibabahagi sa ating mga kapatid, sa mga subscriber na patuloy na sumusubaybay sa ating channel. Ay shoutout sa inyong lahat. Learn to live yourself in giving. Matuto tayong mamuhay sa pagbibigay. Paano kaya ako magbibigay? Wala naman akong ibibigay. Paano kaya matutupad ito kung salat ang aking buhay sa pagbibigay? So mga kapatid, mga magulang, kung ating re-reviewin ang ginawa ng ating Panginoon Kristo, ay hindi isa sa material na bagay niya tayo inabot, kung hindi ibinigay niya ang kanyang buhay at puso para tayo ay magkaroon ng katiyakan, magkaroon ng kaligtasan. Tama po ang inyong natinig. Hindi sa material na bagay mapupunan ang isang kakulangan, kung hindi ang pagbibigay ay naggagaling ito sa puso. So mga bunga na lang po ang mga material na bagay, pero ang the main point ay yung ibinigay ang buhay para sa iba. So sa ating mga sa kultura ng Pilipino ay makikita ang pagbibigay o damayan sa mga bagay na pagtutulungan. Nawala na nga po yung kultura na nung unang panahon ay kung tinatawag na batarisan, ibibigay mo yung panahon mo para sa kanila. Anyway, meron ang giving ay merong tatlong T, at alam naman po natin ito ay ito yung mga time, talent at saka treasure. Pero sa mga next upload po natin, iisa-isahin yan. Sa ngayon ay mag-focus tayo sa pagbibigay. So kaya si Jesus Christ ay ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. So sabi sa Kawikaan, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. So sa Kawikaan na ito ay si Jesus Christ ay ibinigay niya ang kanyang puso. At dahil doon, maraming mga tao ang siyang nakinabang at naligtas dito. Ibig sabihin, yung pagbibigay na ito ay naa-adapt ng iba, na isasali. So si Jesus Christ, isinali niya ang diwa ng pagbibigay doon sa nagtiwala sa kanya. At dahil dito ay maraming mga tao ang tumanggap ng kanyang mahiwagang puso sa pamamagitan ng pagbibigay. Kaya naman lalong yumayaman ang mga taong sa Panginoong Hesukristo ay
kumilala at tumanggap. At ganun din, kung sinasabing ang mahihirap ay tikom ang mga kamay, ay lalong naghihirap. Ibig sabihin, sabi ko nga sa inyo, hindi lang sa material na bagay. Kung ikaw ay tikom ang palad mo sa pagbibigay ng panahon para sa iyong kapwa, ay ganun din ang balik sa iyo. May mga tao na hindi maglalaan ng panahon sa iyo. So, kung ikaw ay taong matulungin, ay siguradong ikaw ay tutulungan din. Hindi dahil sa naghihintay ka ng kapalit, dahil naglaan ka ng panahon sa kanila, kung hindi yung respeto ng iyong kapwa ay nakikita sa iyo. Kaya napakagaan po naman na ikaw ay tulungan din ng iyong kapwa. Kaya napakapalad po natin dahil tayo'y kumilala sa Diyos at tinuturuan tayo ng Panginoon sa diwa ng pagbibigay. Kaya kailangan po nating matutunan sa buhay natin na ilakip po natin ang salitang pagbibigay. Inuulit ko po, ang pagbibigay ay hindi lamang sa material na bagay. Kung hindi, ito ay napakahiwaga sa buhay natin. Isipin lang po natin na all out tayo sa lahat ng ating gagawin at ginagawa pa. At ito'y kasama sa buhay natin. Mayroon pong kapangyarihan, para bang mayroon siyang kakaiba na nangyayari sa buhay mo na hindi mo akalain, dahil ito ay grasya ng ating Panginoon Diyos. Kaya lagi nating nasa isip ang salitang giving o pagbibigay, at lagi nating isaisip na una ang Diyos na si Jesucristo ang nagbigay ng buhay. Kaya ano pa ang dahilan natin upang tayo ay hindi magkaloob o magbigay sa buhay po natin? Inuulit ko po, hindi lamang material ang ibinibigay. Maraming mga bagay ang dapat nating ipagkaloob at ipamana sa ating kapwa. So, ang iniiwan ko po sa inyo ay panatilihin natin ang mabuting kalooban po natin. Nagbubunga po ito ng isang magandang buhay para sa atin. Magaan na lumilipas ang buhay natin dahil ipinagkaloob natin tulad ng ating Panginoong Kristo. Ipinagkaloob ang kanyang buhay para tayo ay maligtas. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal na Espiritu Santo. Amen.